pantay nga ti kay importante ang sapa iso ti panagpisa sa kanya ng Diyos. Sa kuya sagsagana ti denti ka pastor may sumanod ti pangkasatan ti sasaon na po Diyos nagsapa. Minsan pa na niya kung bautisa na tumayo sa bangit no? At minsan pa buksan natin akong song sa page 1 at awitin natin yung sasabi only believe, Amen. Very little love from the cross through the throne, from death into life, you went for His own. All power in the earth, all power is given to Him for the blood of His love. Yes, hallelujah. Only believe, all things are possible. Yes, only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. All things are possible. Only believe. We're not little fluffy, go with the head. We're not little fluffy. He going ahead. You shiver so the path you must tread, the waters of fire is waiting for thee. Dry all the bitter and indeed sing my need. Fear not, little flock, whatever your land. Fear not, little flock, whatever your land. The enters close, the doors being shut. It never forsakes, yes, it never is gone. Glory, we alone His praises, and darkness is done. Sabay-sabay natin uwitin. Only believe, only believe. Yes, only believe. Yes, only believe. Yes, Lord, hallelujah.
All things are possible. Only believe. Jesus is here. Jesus is here. Tanging kinatawagan ng ating pastor. Oh, Jesus is here. Son. Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Lord Jesus is here. Langit, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami ay dumudulog sa iyong lukan ng awa, Panginoon. Hallelujah. Sa kapatawaran, Lord, ng aming mga pagkukulang, aming mga sa pagkakasala. Madalangin ng Diyos ng pagpapatawad, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga kabulian, sa aming mga pagkukulang, at sa aming mga hindi pagsampalataya. Maging dapatin kami ng Diyos, Lord, sa umagang ito at kakalinisin, Panginoon, ang banal na po. Upang sa gayon kami maging malaya, Lord, na mag-fellowship sa iyo, Panginoon, sa iyong Espiritu at sa katotohanan sa umagang ito. Purihin ka ng Diyos sa iyong kabutihan at Lord, hallelujah, sa mga gawa na yung ginawa sa bawat isa sa amin, sa kalakasan, Lord, hallelujah, sa kagalingan, Panginoon, ng aming mga karamdaman, kaya din naman Diyos sa aming mga kakulangan, Panginoon, sa pang-araw-araw na pamumuhay, ay ikaw ang siyang bigay sa amin, Panginoon, at tumatagpo ng aming mga pangangailangan. Kaya, Lord, dapat kang purihin at may taas, Panginoon, sa mga ito, pagkat ikaw ang siyang nakila. At Lord, hallelujah, ang Diyos na hindi nagbabago sa bawat isa sa amin. At Lord, sa umagang ito, bago kami tumulog, Panginoon, sa pagkikinig ng iyong mga salita, ay dalangin namin na Lord, ng Santong Espiritu, ang siyang patuloy na magdumaloy sa bawat isa sa amin. At punuin mo kami, Panginoon, ng pagpapala na walang sukat pagkalagyan. At Lord, kusugin ko kami, Panginoon, pag kami nauuhaw, kami nagugutom, Panginoon, sa mga salita. At gaya ng sabi niya, Panginoon, kayaw siyang bukal ng buhay. Hallelujah. At sino man uminom sa inyo, Panginoon, ay siyang maging bukal din na pagdadaluyan ng mga ng buhay, Panginoon, sa iba. Gusto namin maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala sa ugat ito. At sa pamamagitan ng iyong biyaya at habag, kaawaan ng Panginoon, ay gawin niyo kami karapat-dapat at gawin niyo kami, Lord, water packs, Panginoon, para sa aming mga kapatid. Ilang Diyos sa mga kapatid namin na hindi namin kapiling dahil naapektuhan, Lord, ng siyang lockdown, Panginoon. Linawang siyang munting gawain ito, Panginoon, ay maging kalakasan sa kanila, sa aming mga kapatid, Lord, na hindi nakarating, Sister Dolor, Panginoon. Kung ano man ang kadahilanan, ay dalangin din namin ang Diyos na kayo nawang siyang tumatagpo at magbalik
magbigay sa amin ng kalakasan. And then Lord, sa aming mga kapatid sa San Gabriel, at higit sa buwan na Lord na hindi namin sila kapiling. Subalit Lord ay patuloy namin silang ipinapanalangin. Nawa ay kayo ang siyang mag-sustain sa kanilang mga pangangailangan. Lalo higit Panginoon sa spiritual na pangangailangan. And then Lord, sa aming mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon, na siyang nagkaroon ng pagkakatipon sa ilalim ng Espiritu at katotohanan, kung gaano namin o kung gaano sila nananalangin sa amin, ay amin din naman silang ipinapanalangin, Panginoon, na kung ano ang siyang pagpapala na amin natamo o matatamo, ini-expect, Lord, na matanggap sa amalan ito. Ganyan din na ang kapatid namin, Lord, hallelujah, na nagkaroon ng ganitong gawain. At sa mga, Lord, nagkaroon ng kalayaan na magkaroon ng ganitong fellowship, Panginoon. Sa muting gawain ito, Panginoon, gamitin mo ito, Panginoon Diyos, upang may ignite sa kanila at bigay ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Ang kapatid namin sa ibang dagat, Lord, na siyang apektado rin, Panginoon, ng total lockdown. At sila ay umaasa naman, Panginoon, sa ganitong mga pagkakataon. At salamat, Lord, dahil binigyan niyo kami ng ganitong gawain, Panginoon. At nalasak namin ang kagalakan, Lord, na mayroong fellowship, Panginoon, sa aming mga kapatid, na Lord, higit, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy kang magdumaloy at magbigay ng siyang makalangit na kaisipan sa bawat sa amin. Pagkat alam namin, Lord, na kayo ang may kaunan. Hallelujah. Kayo ang siyang mayroong kapangyarihan, Lord, na magbukas ng mga hiwaga. At hindi ang aming intellectual na kaisipan, hindi ang aming sariling kakayanan, Panginoon, hindi ang aming mga achievements, o ang aming mga natapos, kundi, Lord, sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, na siyang aming gabay, Panginoon, sa umagang ito. At haliw na, Panginoon, ang iyong sakdal na kalooban, Lord, ang siyang maganap, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At dalangin din namin ng Diyos, kung ano man ang kita niyo, Lord, na siyang plano ng kaaway sa aming kapaligiran, sa aming kalagitnaan, ay siyang aming dalangin, Lord, ay masawa ito at kailanman ay hindi magkaroon ng pagkakataon upang mawaglit ang isipan ng Panginoon sa pagkikinig. Tulungan mo kami, Panginoon, at ikaw mag-reach namin, Lord, ng mga salitang ito, pagmumula ng aming pagkain, at gamitin mo ang bibig mo yung abang likod upang maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala. At siya namin dalangin, Lord, ay kami ay mapagpala din naman, Panginoon, Lord, isa, at magkaroon ng kalakasan, Panginoon, upang aming magamit, Lord, sa aming paglalakbay habang kami ay naghihintay sa inyong pagdating. Tulungan mo kami ng Diyos sa mga scriptures na ito, ang basahin ay ikaw ang siyang magpakalahat, Panginoon, maglahat sa amin at magpakahayag at ito yung ibigay sa amin, Panginoon, ang siyang sakdal at nararapat na papala, Panginoon, sa aming inaasam. Muli bang Diyos, aming pinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa dakila at tatas na pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Amen and amen. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I delivered them to you. But I would have you to know, or I would have you know, that the head of every man is Christ, and the head of every
or the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying having his head covered dishonoreth his head, but every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth his or her head. For that is even all one, as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. Tapos mga kapatid, sa Ephesians chapter 4. Number 5, Ephesians chapter 5. Verse 20. Giving thanks always for the things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourself one to another in the fear of God. Wives, submit yourselves unto your husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Dakilang Diyos ang siyang magdagdag ng mga salitang ito, mga kapatid. Maaari na tayong umupo. Amen. So, series pa rin tayo, mga kapatid. Invisible Union of the Bride of Christ. At ngayon ay headship, mga kapatid. So, invisible union of the bride of Christ, tapos headship. Okay? So, nakita natin at napag-aralan natin ng mga nakaraang araw patungkol sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Okay? So, recap ulit. Kailangan tayo ay mamatay sa ating mga sariling kalooban at i-surrender natin ang ating kalooban sa ating Panginoon. Amen. As we have been studied about, we must die to our own selves. Amen. And then, nakita din natin na yung wedding ceremony ay may mga significant meaning at mayroong ipinapakita na o inire-represent na mayroong malaking kasalan na magaganap, mga kapatid. At yung pag sinabing kasalan, mga kapatid, na pag-aralan din natin na kapag ikaw ay kakasal, kailangan ay mayroong mga dokumento na katunayan. Amen. So, lahat ng bagay, dapat may mga dokumento o mga black and white copies tayo na nagpapatunay na tayo nga ay ikinasal, mga kapatid. Alaman din natin na ang ating Panginoon ay siyang salita at nagkatawang tao mismo. At nakita natin na siya yung tumitipo doon sa covenant na inilagay doon sa earthly vessel, mga kapatid, na tumukoy naman doon sa manifestation ng kanyang physical body sa paggawa niya ng katubusan, mga kapatid, sa bawat isa na tatanggap
at magpabautismo sa kanyang pangalan. Okay, so ito ay patungkol na doon sa ulo, mga kapatid, kung saan ay siya yung kailangan magpasakop tayo sa kanya. Sabi natin nung nakaraan, as we have been taught 1 Corinthians 11, na ang buhok ay nagsisignify as covering and honoring your head. Okay? Reason why na hindi ang mga babae o mga sisters natin ay hindi fashion lang nila na hindi magpagupit o gusto lang ng mga magulang nila na hindi magpagupit. Kaya sila hindi nagpapagupit dahil naunawaan natin na ang buhok pala ay simbolo ng pagpapasakop. Amen? Nakita tayo nga ito'y buhok at may isang bangag na pakakitaan nga sikat at i-respeto mo, i-consider mo ni Apo Diyos as your God and your Savior. Once you cut your hair, sabi ng prophet, amen, you see, you dishonor your God, you dishonor your head. Same thing as man, sabi natin na mga lalaki hindi rin dapat magpahaba ng buhok dahil malaswang tingnan, mga kapatid. Sabi nga ng prophet, ngayon ay nagaganap yung talagang total perversion. Yung woman, they are act like a man, the woman, they are acting like a man, and men acting like a woman. At tama ang sabi ng ating Panginoon na just like in the days of Lot. In the days of Lot is the days of perversion. Dagiti babae, dagiti homosexual, talagang sila ay lantad, mga kapatid, at meron silang rights. Amen. At ganoon din yung nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid. Ipinapakita lamang, sabi natin, na even in the book of Genesis, in the beginning, yung babae, siya yung nag-iwan talaga doon sa kanyang ulo. Amen. Nakita natin na yung babae, ayaw niya yung God's provided way na siya ay pangungunahan sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. At ng espiritu at pananampalataya. Kundi ang gusto niya ay yung mayroong katalinuhan o yung pagkaalam ng tama at ng masama at ng hindi o ng mabuti at ng masama. Kaya right that way, mga kapatid, hanggang sa atin ngayon, hanggang sa panahon ng mga Israelita, you see, they have their own God, the king. They rejected their own king and both another king, a man king. Dahil yun ang gusto nila, mga kapatid, yun ang gusto ng tao. Amen? Ayaw nila ng Diyos na hari, gusto nila yung taong hari. Ayaw nila ng biyaya ng Diyos, gusto nila yung batas ng Diyos o ng batas ng tao na siyang magmamando sa kanila. Amen. So, you can read the message, things that are to be, mga kapatid. Napakaganda sana nung programa ng ating Panginoon. Amen. But, you see, we know and we learn that God permitting something to happen para mag-glorify yung perfect will ng ating Panginoon. Amen. So, hindi magmamanifest ang Jehovah Savior kung wala siyang isi-save. Amen. Awan iti maisalakan ni Apo, no awan iti agpasol. So nga, it is permissive will of God na magkasal ang tao, at it is also a will of God na magkatawang tao ang Diyos para maipakita niya na siya nga ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Hallelujah. At ngayon, kung ang babae ay iniwan niya yung ordinance ng Diyos, iniwan niya yung kanyang head. Ngayon naman, yung ginagawa nitong, yung manifestation ng Son of Man, or the Son of God, mga kapatid, He is leading the bride, mga kapatid, He is leading the church to come back to the head. Amen. Unti-unti niyang ipinapakita, unti-unti niyang pinapangaral, unti-unti niyang
a-absorb sa kaisipan ng tao na lahat tayo ay, amen, yung mga taong tatanggap at sasampalataya sa Kanya ay lalapit at lalapit sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, nakita natin na ang Diyos ay, you see, nadadakila natin dahil may mga pamamaraan ng Diyos na hindi natin minsan nauunawaan. Sabi nga natin, tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng predestination. Okay. Natawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatalaga ng Diyos. Hindi pa tayo na ipapanganak, itinalaga na tayo ng Diyos. At hindi lang basta tayo itinalaga ng Diyos, kundi pinili na tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Gaya ng isang binata na pipili ng kanyang mapapangasawa before the foundation of the world, mga kapatid, sa kaisipan ng Diyos, napili na tayo. It is through election. Amen. Mabasa natin doon sa, baliktanaw lang natin sa Ephesians 1, pinagpala tayo, sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Sabihin, walang heavenly places kung wala ka kay Christ. Amen. Kaya kailangan na pag-aralan natin yung unang part ng preaching natin na ito, yung invisible union. Kailangan mong ma-divorce muna sa iyong unang asawa. Ang iyong unang asawa ay kung saan ka ipinanganak. Ipinanganak ka sa lamang ito. At we are all shapen in iniquity. At ang lahat ng bagay na gustuhin ng laman na ito ay, you see, taliwas doon sa gusto ng Espiritu. Amen. In the book of Galatians, mga kapatid, and the same thing with the book of Romans, na kung ano yung hindi mo gusto, yun ang ginagawa ng katawan natin. Amen. Sabi ng ating kapatid na si Pablo, kailangan nating mamatay sa ating sarili. At kailangan nating may panganak na magmuli kay Kristo, according sa John chapter 3. Amen. Through Spirit, mga kapatid, tayo ay ipapanganak. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, tayo ay lumalago naman sa ating Panginoon. Okay? So, kung ang ating Diyos ay siyang ating kinukonsider as our head, amen, kailangan nating magpasakop doon sa salita ng Diyos. Dahil, mga kapatid, ang propeta Moises ay nagpropesiya, sabi niya, darating ang time na magtatalaga ang Diyos ng propeta na kagaya ko, sabi niya. Amen? At siya yung pangako, mga kapatid, is the promise na siyang mag-end of all these transgressions. Amen. Siya yung ipinangako ng ating Panginoon na siyang darating at siya magbibigay sa atin ng kaligtasan. Now, basahin natin yung doon sa Ephesians chapter 5. Sabi niya, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Tingnan niyo mabuti, na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Okay? Una, mga kapatid, magpasakop daw tayo sa isa't isa. Okay? Huwag nating ma-misinterpret yan. Sabi ni Pastor, magpasakop daw tayo. Okay, sabi natin nung Thursday, si babae, ang ulo ni babae, si lalaki. Right? Concerning about Ephesians 11. Okay? Kung dalaga naman, ang ulo ni babae ay ang ating Panginoon. Okay? Nakita rin natin na sa pagpapasakop, mga kapatid, mayroong pagpapala. Okay? Kaya sabi niya dito, magpasakop sa bawat isa. Okay? Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo.
Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Ini-illustrate ito mga kapatid ni Apostol Pablo na sabi niya, the head, okay, wala tayong word kasi mga kapatid, okay. Yung babae, ang head niya, yung lalaki. Yung lalaki, ang head niya, yung si Kristo. At si Kristo, ang head niya ay ang Ama sa langit o yung ang Diyos. Okay. So nakita din natin, according doon sa Colossians, na He is the image of the invisible God. Amen. Hallelujah. Ang Diyos, ang ating Panginoon, ay siya yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. Ibig sabihin, hindi dalawa ang Diyos. Dahil sinabi ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 4, sabi niya, ito yung mga mananampalataya na tinatawag na Iglesia ng Diyos or the Church of God or the Bride of Christ. Okay. Sa Ephesians chapter 4, sabi niya, okay, mananahimik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon. Okay? Namamanhik nga ako sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. Magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Okay? Sabi natin na kailangan nating lumakad sa ayon sa salita ng ating Panginoon. Yung ating pagkatawag, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya tayo tinawag. So yun yung pinapatungkol niya dito. Kailangan nating lumakad sa katotohanan ayon sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Nang buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na batahan kayo sa pag-ibig na pagsakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu. Ingatan daw natin yung pagkakaisa natin sa Espiritu. Amen. Okay, yung union na tinatawag, dapat ingatan natin. Okay? Then, sabi niya, na pasakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan, may isang katawan at isang Espiritu. Okay? Yung katawan tumutukoy sa church. Isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, tignan mo buti mga kapatid, isang katawan, isang Espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya. Amen. Iisa lang. Isang katawan, isang Espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang Diyos. Hindi niya sinabing mga Diyos, kundi isang Diyos at Ama ng lahat. Amen. Na siyang sumaibabaw sa lahat. Ibig sabihin, over all, above all, mga kapatid. Amen. And through all, sabi niya, at sumasa lahat at nasa lahat. Datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya, sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya, kundi siya ay bumaba rin naman sa mga dakong kanaliman ng lupa. Ang bumaba siya rin naman umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay at pinagkalooban niya ang mga iba
na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba'y pastor, at ang mga guro. Okay? Nung ang ating Panginoon ay nag-ascend mula sa langit, o papunta, pabalik sa langit, mga kapatid, amen, yung head, mga kapatid, or yung tinatawag na yung ulo, mga kapatid, ng iglesia, ay naparoon sa kanang bahagi ng luklukan ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, physically absent yung head natin dito. Sabi niya, pero sabi niya, I will send to you the Comforter. And then, sa sa Matthew 28, sabi niya, I will be with you, even in you, even unto the end. Ibig sabihin, ipapadala ng Diyos ang kanyang Espiritu, mga kapatid, okay, which is yung Holy Ghost na siyang nag-gather sa kanyang nobya o nagtatawag sa kanyang mga nobya patungkol sa salita ng katotohanan, at tayo ay iniipon, mga kapatid, ng ating Panginoon sa iisang katawan. Okay? Tayo ay maraming membro, pero iisa lang tayo. Okay, pero we are not called as a group dahil hindi naman grupo ang kaligtasan. Kundi ang kaligtasan, mga kapatid, ay individual na pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi natin kanina, hindi porket kapatid mo o asawa mo o kapitbahay mo, mga kapatid, ay believer, ay kung sila ma-rapture, masasama ka, hindi. Kundi personal na experience mo sa Panginoon, at kung ikaw nagkaroon ng experience, walang magpipilit sa iyo na pumunta dito. Amen. Hindi ka napipiliting pupunta ng prayer meeting, hindi ka pipiliting pupunta ng gawain. Bakit? Kasi mayroong isang tumawag at tinawag ka ayon sa pagkatawag sa iyo. Amen. At yung pagkatawag na yun, mga kapatid, ay napakahalagang pagkatawag. At nung tayo tinawag, naipon tayo ngayon. Nung tayo kakabsat. Amen. Nagkaroon tayo ng tinatawag na union. Nag-unite tayo sa iisang kaisipan. Amen. Nagaya ng binasa natin kanina, we are united, mga kapatid, in endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, even as ye are called, in one hope of your calling. One God, one Lord, one faith, one baptism. Amen. One God and Father of all, who is above all and through all, and in you all. Tumutukoy, mga kapatid, sa pagparito ng ating Panginoon, mga kapatid, in the Old Testament, He is above all. Amen. He is the Father. Then, after 2,000 years, mga kapatid, nagmanifest ang ating Panginoon, nagmanifest siya sa flesh, sabi niya, okay, above all and through all, mga kapatid, nung nag-ascend siya, sabi niya, in you all. And in you all, ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos sumasa inyong lahat. Gaya ng pangako ng ating Panginoon doon sa Joel chapter 2, sabi niya, there will be a time that I will pour out my Spirit among all men, among all flesh. Amen. The manifestation of the book of Acts, which is the baptism of the Holy Spirit, is the Holy Ghost baptizing the church. Amen. Uniting them in one accord. Amen. You can read that the parables of the tares, the parables of the wheat. Amen. Hallelujah. God is gathering the tares in one accord, and also God is gathering the wheat in one accord. Amen. At pag dumating yung time, mga kapatid, ng harvest time, you see, unang kukunin, mga kapatid, yung mga panirang damo.
at sila ay mayroong kalalagyan. Yung panirang damo, mga kapatid, you see, nabasa natin, napag-aralan natin, na yung parable of the tares and the wheat, di ba? Sabi ng servant, sabi niya, Ginoo, hindi baga nagtanim ka ng mabuting binhi? Bakit mayroong mga panirang damo na tumubo? Malala niyo yung pinag-aralan natin. Siguro, before na pinag-aralan natin tong invisible union, mga kapatid, na-preach ko yun. Amen? Sabi niya, sabi niya, nung nakatulog ako, yung kaaway ang nagtanim. Amen? At sabi ng servant, sabi niya, iutusan mo kami, Panginoon, na bunutin yung mga damo. Lord, order us to pluck out, bunutin yung mga damo para maalis yung mga panirang damo. Sabi niya, no. Hintayin niyo ang panahon ng harvest. Dahil baka masama ang mga trigo. At sa ating panahon ngayon, this end time message is the harvest time. Amen? He is gathering the saints, He is gathering the bride, and He also gathered the tares. Denominational, gathered na yan. Way back 2016, yung i-share natin, yung share ko doon sa group chat natin, magkaroon sila ng contract signing of one world. Nagkaroon sila ng tinatawag na uniting. Nagpirma sila doon na sila ay nakikiisa, mga kapatid, sa iisang pananampalataya. Pero makita natin, mga kapatid, na sila ay mayroong head, at mga kapatid, tayo din naman ay mayroong kinikilalang head. Ang kinikilala nating head, hindi si Brother Branham. Right? Hindi si Brother Branham ang ating founder. Dahil, mga kapatid, ngayon, people, they are claiming that, you see, when you establish a church and when it became a mega church, they, you see, look for the founder. At yung founder ang naitataas. Yung founder yung napapapurihan. Amen? At yung founder ang nagiging tinatawag na high supreme sa kanilang church. Amen? DJ nga supremo. We know DJ hari-hari. Isa yung above all na siya yung nagbibigay order, siya yung utos dito, utos doon. You see, you know what is that spirit is? Okay. Amo yun, anong espiritu yan, mga kapatid? Okay. Ito. Sa message ng prophet na Does God Change His Mind? Sa 1965, sa paragraph 78. Now we find out here that this carnal impression that Moab had, he saw this prophet among Israel that was able to bless, curse, lead, and so forth. So he tries to match it by politics. Now, that's just what's taken place in the churches today. Amen? They had tried to match it with some kind of a system that can't do it. The Holy Spirit must be alive in the church. Can you say amen with that? Amen. The Holy Spirit must be alive in the church. Ibig sabihin, pag nasa iyo yung Holy Spirit, ibig sabihin, nasa iyo yung spirit of revival. Amen. Na kahit, amen, hallelujah, DJ ngay, nasa iyo yung kagalakan, you are singing with joy, we are singing with all of your heart, amen, hallelujah. Yung revival nasa dahil yung Holy Spirit, yung quickening power nasa iyo. Hallelujah! Nowadays, mga kapatid, people talagang
Halos parang nasasakal yung Espiritu Santo, hindi makakilos. Bakit? Because we are mixed multitude. Some of them have doubts in their heart. Some of them did not accept yet Jesus Christ in their heart. Amen. That's why the Spirit cannot move freely inside of the church. As sabi ng prophet, the Holy Spirit must be alive in the church. Pag nagkakantahan, nandun yung joy of singing. Pag nagtitestify, nandun yung kagalagan. Salamat sa Diyos! Bakit? Hallelujah! Napakabuti ng Diyos! Which is, ngayon, nawawala sa mga churches. Di lang sa church natin, buti nga tayo mayroon, mga kapatid. Yung iba talaga, totally zero ang testimony sa kanilang churches. Bakit? Because, you see, the Holy Spirit, mga kapatid, napipigilang trumabaho. Bakit? Dahil yung tao, sometimes they are afraid. So why you are afraid if you have your experience with God? Hallelujah! And yun ang gusto ng Diyos na i-broadcast mo yung kabutihan ng Diyos para mapapurihan ng ating Panginoon. Why such you are afraid to testify about God? Amen. That is the wrong with the church today. They are afraid to sing. They are afraid to shout. They are afraid to testify the goodness of God. Hallelujah. Amen. Now, the Holy Spirit is the leader, mga kapatid, leading the church for the age, sa paragraph 80, that is living in, to confirm the words that's promised for that age. God spoke the word from the beginning. And so, for this age, and so much that for that age, and certain for them age, it always happens. That's just that way. And see, and the Holy Spirit must be alive in the church to make this church live its day. Amen. Hallelujah. Must be here today to confirm this latter-day ministry, latter-day signs, latter-day pour out of Holy Ghost. Nasaan na ngayon yan? Amen. Yung confirmation, mga kapatid, na ang Holy Spirit nag-ooperate in these last days. Nawawala, mga kapatid. Bakit? Tama yung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 25. Yung sa parable of 10 virgins. Nung sila naghihintay, both 10 virgins, nakatulog silang lahat. Yan ang nangyayari. Kaya yung confirmation in this latter days ministry, mga kapatid, something na nako-cover up. Bakit? Kasi there is something interest behind of it. Yes. Amen. Some of them personal interest. Some of them political interest. And some of them leading interest. You see? Tuloy natin. Mga kapatid, supposed to be yung signs, yung ministry, amen, hallelujah, yung pouring out of Holy Ghost nangyayari. Pero bakit nabablock ito? Amen, it's just got to be here to do that. And you cannot get it through the working of systems. Yun ang dahilan. Amen? No, kapag ang church natutong magkaroon ng sistema sa loob, umaalis ang anointing ng Holy Ghost. That's true and that's right. Amen. Though, sabi ng prophet, I believe still in this message, does God ever change His mind about His word? Mga kapatid, sabi niya na God can still prosper the church. God can still, sabi niya, bless the church. But when, mga kapatid, the system came in the church, you see, the Holy Spirit will come out of the church. So, hindi paramihan ng membro, hindi porkit maganda ang church mo, o hindi air condition na kagaya ng mga magagandang churches, pero de los buenos, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing lahat, hindi yun ang palatandaan. Amen. Kahit simpleng church lang, kung nandyan yung Holy Spirit revival,
Hallelujah! Yung pouring out, yung ministry, yung testimony, nandyan ang Diyos na nag-ooperate. Amen. Hallelujah. So, we must look for this kind of system, mga kapatid, kasi kung sa gobyerno mayroong tinatawag na palakasan system, lalo ngayon, mga kapatid, sa church, mayroon din ganyan. So we must look for this kind of system. This system blocks the works of the Holy Spirit. Ito ang pumipigil, mga kapatid, sa pagtrabaho ng Espiritu Santo sa loob ng church. Amen. So we must look and watch for this kind of system. Sabi niya, God has a system. He is the one who has gave us the Holy Spirit. So yun yung acceptance o yung acceptable system, yung sistema ng Diyos. Now, mga kapatid, sa paragraph 81 ng Does God change His mind about His word? Sabi niya, now we notice here that Moses had a king. Ito na yung sinasabi ko. And that king was God. That anointed him, and Balaam also was under a king, Balak. And it was more like a political setup. See, Balaam, a prophet of God, he went to Balak for his information. Moses went to God for information. There was the difference. Yet both of them were prophets because they were both called of God. Amen? Sabi ng scripture, sabi niya, gifts and callings have no repentance. Kahit ba propeta ka, gagamitin ka ng Diyos, pero mga kapatid, kung ikaw ay nagpasa ilalim ng sistema, kapatid, you see, sabi ng prophet sa anointed ones in the end times, mga kapatid, God is permitting that to happen. Okay? Now, let's continue. Sabi niya, both met God, both talk to God, both is spirit-filled. Amen. Now, I'm coming home. See? Now, they were both spirit-filled man. Now, that is true. The Bible said that God met with Balaam and talked with him. See? So, we notice sa paragraph 83, each one of these prophets, both of them being prophets, men of God, they catered to their headship. Sabihin, okay, sila ay sumusunod sa kanilang pangulo o yung sa kanilang headship, mga kapatid. Okay? Moses catered to God. Si Moses naging tapat sa Diyos. Si Moses sumunod sa Diyos. And then Balaam here catered to Balak. So, iba ang nagmamando. Si Moises, ang Diyos nagmamando sa kanya. Amen? Kay Balaam, si Balak ang nagmamando. Which is invisibly happening in the church, mga kapatid, inside the end-time message church, mayroong mga nag-claim na sila daw ang apostle. Amen? Sila daw ang high authority inside of this end-time circle dahil ba daw sa sila yung mga unang tumanggap? Or sila daw ba yung unang pioneers? Or sila daw ba yung mga mga maraming pinapasok sa end-time message sa pamamagitan ng mensahe? It is not that, brother. It is the Word Himself confirmed with the Holy Ghost that do the works. Amen. Hallelujah. It is not the leader. It is not your pastor, or it'll be a senior pastor or whoever, almighty pastor. It is not that, but it is the leading of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. At mga kapatid, dito maraming nadadala. Pagdating sa headship, mga kapatid, imbis ang Holy Ghost headship, nagiging tuta-tuta na lang, excuse me sa word, naging tao-tauhan na lang ng isang pastor. Bakit? Dahil yung pastor ma-influensya. Yung pastor kasi, pag humiling ka, bigyan ka. Pero yung bigay niya, may tali pala sa dulo. Ano yun? Okay, sige, bigyan kita, paayos ko yung church mo, pero magiging outreach kita. Look for that kind of spirit.
You see? Watch out for that kind of spirit. You see? Marami pang iba, mga kapatid. Kaya sa atin, hindi naman tayo sarado sa tulong, pero maging wise din naman tayo sa mga tumutulong. Amen? Bakit? Baka kasi yung tulong ay mayroong string attached. Sabagay, wala naman tayong mga kapatid, sa bawat kilos naman natin dito sa church, lahat nalalaman natin. Amen? Ganun ako ka-black and white sa inyo. Lahat ng gagawin natin, pinapaalam ko at pinagmimitingan natin. Okay? So, we must watch that kind of spirit. Amen? Marami, sige, brother, anong kailangan mo? Napakalayo mo, lagi kang late sa gawain, bigyan kita ng sasakyan, ha? Pero, sumunod ka sa mga sinasabi ko sa'yo, ha? You see, ang mahirap niyan, baka nakaganito pa. Okay, brother, binigyan kita ng sasakyan. Kung wala yung sasakyan na yan, wala kang hanap buhay. Tandaan mong lagi, nautang na loob mo sa akin yan, yung sasakyan na yan. Kaya, kung anong sabihin ko, sunod-sunuran ka sa akin. Ganyan, that kind of spirit ang umalipin kay Balaam. Okay? Pinalitan ni Balaam ang kanyang headship. Kung babasahin niyo mabuti, mga kapatid, si Balaam nag-pray sa Panginoon. Sabi niya, huwag pa kayong umalis. Yung mga messenger ni Balak, huwag pa kayong umalis. Hintayin natin hanggang umaga kung anong sasabihin ng Diyos. Nag-pray siya, sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang sasama. Amen? Nung una, sinabi niya yun, huwag kang sasama. Umalis yung mga mensahero. Nung bumalik, Balak. Haring Balak, ayaw ni Balaam. Okay, sabihin mo kay Balaam, sabihin mo kay Balaam, gagawin ko siyang kapuri-puri sa kaharian. Dumataptol tinapahayag na. Diba? Bibigyan ko siya ng maraming pera. Nandito yung mga silvers and cuts of golds nandyan. At, mga kapatid, magiging bantog at kilala siya, si Balaam, sa kanilang bayan na Moab. Tingnan nyo, money, popularity. Tingnan nyo mabuti. Kaya pinagpalit ni Balaam ang pangunguna ng Espiritu Santo sa pangunguna ni Balak. Amen? Sabi ng prophet, Balaam is a prophet also of God. Amen? And there's no something about that. He is a prophet. If you are called a prophet, you are always be a prophet. Diba? Si Samuel, nung namatay si Samuel, nung pinatawag siya nung Witch of Endor, nung nakita ng Witch of Endor si Samuel, he is wearing the robe of a prophet. He is still prophet. Amen. Kaya mga kapatid, may mga kapatid na nagtitestify, pumunta doon sa puntod ni Brother Branham, nagpipicture sila doon. You see, mayroon pa rin yung pillar of fire, nandun pa rin, nakukuhanan pa rin ng picture. Bakit? Because that is their calling. Amen? Hindi mo maalis sa tao kung sino siya sa kanyang pagkatawag, mga kapatid, dahil sa ganung paraan siya tinawag ng Diyos. Kaya nga sabi dito mga kapatid, binasa natin yung pagkatawag sa atin ayon sa pagkatawag, yung ministry mo. Amen? Pero, mga kapatid, doon sa ministry mo, huwag mo rin alalahanin na ang headship mo, ang Diyos, walang iba. Amen? Hindi yung senior pastor mo, o hindi yung mas malaki magbigay ng tithe sa'yo. Hindi. Kundi, ang headship mo, ang Diyos, walang iba. Amen? Walang iba, kundi ang Panginoon lang. Hallelujah! And then sabi niya, notice here, the typing the spiritual, sa paragraph 84. In typing the spiritual and the natural, how perfect it was. Moses, sent by God in the line of duty, is met and challenged by another man of God. Could you imagine such? But, sabi niya, look what the setup they had up there. It was an organized nation. Yun pala.
dalawang bagay. Organize, systematize. Mga kapatid, mayroong, mga kapatid, yung tinatawag na sistema at mayroong organize. O yung hindi ngay organisado, mga kapatid. So, we're not against organization, mga kapatid, because you see, ang church ay a part of a small organization, pero mga kapatid, huwag nating wawalain na we might be organized, mga kapatid, organized in the leading of the Holy Spirit. Amen. Hindi organized dahil sa yun ang sinabi ni pastor, yun ang sinabi ni so and so, yun ang sinabi ni head deacon. Hindi. Mga kapatid, alam nyo ba na lahat mayroong karapatan, ang lahat ay mayroong boses sa loob ng church. Lagi kong sinasabi yan, hindi porket gusto ni pastor, okay na. Lagi kong sinasabi yan. Mga kapatid, open tayo sa lahat. Open tayo sa mga suggestions, open tayo sa lahat, mga kapatid. You see, lahat dinadaan natin sa pag-meeting. Okay? So, I believe, I conclude na we are still an organized church, organized not by men, but organized by the Holy Spirit of God. Amen. Amen. Hallelujah. And we thank God for that. Amen. Moses was the leading. Okay? And Moses, sa paragraph 86, and Moses was leading the children of Israel just as God would tell them where to go, led by a pillar of fire. A supernatural being, and that was leading the way. And Moses was getting his information through the Logos of force, and went out of God, the pillar of fire, which was the angel of the covenant, which was Christ. Amen. Christ means anointed one. And he was getting his message through here and giving it to the children. Amen. And he was getting the message through here and giving it to the children of Israel on the road to a promised land. Okay? So kung titignan natin, yung leadership ng Espiritu Santo kay Moises ang nag-lead sa kanila sa promised land. Yun nga lang, mga kapatid, si Moises one time, nagkaroon siya ng pagkakamali. Kaya si Moises, hindi siya nakarating at nakapasok sa promised land. Nakita niya ang promised land, pero hindi siya nakapasok doon. Bakit? Because of disobedience. Okay? Sabi ng Panginoon, speak to the rock. Pero sabi ni si Moises, dahil sa pressure, mga kapatid, napalo niya yung rock. Amen. Sabi ng prophet, that rock is Jesus Christ Himself. At imagine, this rock that we were telling about is the head cornerstone. Amen. Basahin natin. Okay. Hallelujah. Sabi niya, dito sa 1 Peter 2:7. Sa 1 Peter chapter 2, verse 7. Okay? So, umpisa natin sa verse 6. Or, itaas pa natin para ma-emphasize. Okay. Sa verse 3. If so be ye have tested that the Lord is gracious. Sa verse 4, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Ye also, a lively stone, are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Verse 6, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Amen. Elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya. Hallelujah! Amen! Salamat sa Diyos!
Unto you therefore, sa verse 7, which believe He is precious, but unto them which be disobedient, sa mga hindi sumusunod, mga kapatid, the stone which is the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Okay? Sabi niya, sa inyo mang nanampalataya, siya ay mahalaga. Mahalaga ba si Kristo sa atin? Amen. Yes, indeed. Amen. Hallelujah. Then sabi niya, dadapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisitayo ng bahay, mga kapatid, siyang naging pangulo ng panulok. Amen. Siya yung cornerstone. At sabi niya, batong katitisuran at batong pangbuwan, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibasa ay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Naalala ko, mga kapatid, yung sabi niya dito yung stumbling block. Sabi niya, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumbled at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. Naalala ko, mga kapatid, yung vision nakita ni Daniel, mga kapatid. Okay, sabi niya, binabasa ko nung nakarang araw, sabi niya, nagkaroon ng vision, mga kapatid, nagkaroon ng panaginip, tapos sana, itong si Nabucodonosor, at sabi niya, merong great image. At dun sa image na yon, amen, sa image na yon, ay mayroong head of gold. Amen. The Gentile kingdom. The head of gold, the breast and arms of silver, amen, the belly and thigh of brass, legs of iron, feet of iron. Sabi niya, feet part of iron and part of clay. At nung sinabi nitong si Daniel, sabi niya, my king, the head of gold is you. The king Nabucodonosor is the head himself. Gold. Maganda kanyang, you see, pamunuan. Yung kanyang pagiging leader sa kanila, mga kapatid. Amen? The head of gold. And then, sumunod doon, ito yung kingdom ng Gentile, mga kapatid. At sabi niya, okay, doon sa panaginip na yon, mayroong rejected stone from the mountain rolled down. Amen. Hallelujah. And when the rejected stone rolled down and hit the legs of this iron, or this image, fall down. Amen. Sabi niya, naging kagaya. Naging kagaya siya ng isang dayami or yung isang shaft, sabi niya, parang yung ipa na itinaboy ng hangin. At sabi niya, nakita ko, sabi niya, that cornerstone became a big mountain. Speaking about, mga kapatid, doon sa Revelation 20, okay, yung sa Revelation 20, and I saw, sabi niya, okay, hallelujah. Dito sa Revelation 21, speaking about the headship, mga kapatid, and I saw a new heaven and a new earth, and the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, preparing as a bride adorned her husband. Sabi niya, and I heard a great voice out of heaven, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, the head. Amen. And they should be His people, and God Himself be with them, and be their God.
And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, no more sorrows, nor crying, neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. And he had sat upon the throne, said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto you, or unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and believing and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake of fire, burning with fire and with stones. Sabi niya, which is the second death. And came unto me one of the seven angels, and 7 vials and 7 last plants talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride. Amen. Sino ito? The Lamb's wife. Amen. Yung unified body, mga kapatid, yung nobya ng Diyos na handa. At sabi niya, Come and I will show you the bride. The Lamb's wife. Sa verse 10, sabi niya, tingnan niyo mabuti, mga kapatid, bantayan niyo mabuti, sabi niya, sa verse 10, And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain. This mountain is the kingdom of God na nakita ni Daniel dun sa kanyang vision. Yung mountain na ito, mayroong rejected cornerstone doon, yung gumulong doon na gumiba. Dito sa Gentile kingdom na ito, at ang Diyos nagtayo ng panibagong kingdom na kailanman hindi masisira, kailanman hindi magagabi, kailanman hindi matatalo, at kailanman walang kalungkutan. Amen! At mga kapatid, when we say kingdom, ito ay nasasakupan. Tama? Amen? At kung pag sinabi natin king, mayroon tayong queen. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung perfect kingdom ng ating Panginoon. Ito yung cornerstone, which is yung sinabi doon sa tinatawag na 1 Peter chapter 2, yung rejected cornerstone, which is Christ. Amen? At ito yung kanyang bride, mga kapatid. Amen? From Ephesus, from Smyrna, from Pergamos, from Thyatira, from Sardis, from Philadelphia, and unto Laodicea, the church, the last church age, which sa atin ngayon, we are the final age, brother. At sabi ng prophet, yung cornerstone, hindi yan bababa, mga kapatid, sa kahit saan dyan, not unless dito sa Laodicean church age. Which is, God is returning back all into the original image. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! The original image of the sons and daughters of God. Hallelujah! Now, we see this as the cornerstone of that great mountain. This is the cornerstone, which is the Lord, and this is the bride. Amen? Yung 7 church ages, the bride, nakita natin yung cornerstone at yung bride, nagkaroon sila ng unification. And mga kapatid, overall, sa great mountain na ito is still a capstone na bababa din doon sa great mountain na yan. Speaking about the Matthew 25, whatsoever you have done unto this, you also done unto me. Hallelujah! Yung foolish virgins, mga kapatid, at yung sheep and goats na yon na nandun sa luklukan na, o doon sa kaharian na yon,
mga kapatid, nung nangusap ang Diyos sa kanila, ano man ang ginawa niyo sa maliliit na to, which is the bride, amen, they are unified. The church and the Holy Spirit, the God Himself, the head of the church, they became one in that kingdom. Hallelujah! Ituloy natin. Okay. Oh, hallelujah. And He carried me away in the Spirit, and a great high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem. Amen. Tingnan niyong mabuti. Sa verse 9, sabi nung seventh angel, sa verse 9, and there came unto me one of the seven angels, which had the seven vials full of seven last plums, and talked with me, saying, Come up hither, and I will show thee the bride, the Lamb's wife. Okay? Sabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo yung nobya. Ngayon, sabi niya, nung tinignan nitong si John, sabi niya, and he carried me away in the Spirit, and a great high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God, and her light was like unto stone most precious, and even like a jasper stone, clear as crystal. Sa verse 12, and a great wall and high, and had 12 gates, and the 12 angels, and 12 names written thereon. Amen. Which are the names of the 12 tribes of Israel, or 12 tribes of the children of Israel, on the east gate, and the north gate, and the south gate, and the east or the west gate. And the wall of the city were 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he talked with me, had a golden reed to measure the city, and the gates therefore, and the whole, sabi niya, and the wall thereof. And the city lieth square, tingnan niyo mabuti, mga kapatid, in the form of pyramid. Sabi niya, and the city lieth square, and the length is as large as the breadth, and the measure of the city with the reed, 12,000 furlongs, and length of the breadth is the height of it are equal. Amen. He that measured the wall thereof, 144 cubits, according to the measure of a man, that is of the angel. Now, sabi niya, the building of the wall that is was as jasper, and the city of pure gold, like unto a clear glass, and the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, second sapphire, third chalcedony, the fourth, sabi niya, an emerald, the fifth sardonyx, and the sixth sardius, and the seventh chrysolite, and the eighth beryl, and the ninth atopaz, sabi niya, ninth atopaz, the tenth of, sabi niya, chrysoparus, or chrysoprasus, the 11 are the hyacinth, and the 12 an amethyst, and the 12 gates were 12 pearls. Sabi niya, every several gate was of one pearl. Of the street of the city was pure gold, as it were transparent glass, and I saw the temple therein for the Lord God Almighty. Tingnan niyo mabuti. And the Lamb are the temple of it. Sabi niya, and the city had no need of the sun. Yung head, mga kapatid, hindi na kailangan yung city, hindi na kailangan ng araw, sabi niya. Dahil sabi niya dito, okay, neither of the moon to shine in it, for the glory of God had lightened it, and the Lamb is the light thereof. Now, mga kapatid, sa book of Matthew, sabi ng ating Panginoon, ang ilawan na nasa baba, mga kapatid,
Wala siyang ibang maiilawan, kundi nasa baba. Sasabi niya, yung ilaw dapat nasa taas. Is that right? Huwag mong itago yung ilawan. Dapat yung ilaw, dapat ilagay mo doon sa display o doon sa nakikita para maiilawan niya lahat. Okay. Ibig sabihin, yung pinakataluktok ng kingdom na ito ay ilaw, which is the lamp. It is the light. The lamp itself. Amen. Sabi niya, and the lamp is the light thereof, and the nation of them which are seven, or them which are saved, shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor unto it, and the gates of it shall not be shut all the day, for there shall be no night there. Sabi niya. Okay? And there shall, sabi niya, there shall in no wise enter into it anything that dwelleth, neither whatsoever worketh abomination or make it alive, but they, tingnan nyo, which are written in the Lamb's book of life. So, yung Lamb's book of life, doon nakatala yung mga pangalan ng tinubos ng dugo ng ating Panginoon. Amen. Sila lang ang mayroong karapatang pumasok doon, mga kapatid. So nakita niyo mabuti na ang bride ay prepare ng Diyos as a pyramid. Amen. Kailangan ma-establish tayo according doon sa sinabi na dito sa Ephesians chapter 4, mga kapatid. Tingnan natin. Hallelujah. Ang oras natin ay 10:38 pa lang. Okay. So dito sa Ephesians chapter 4, sabi niya, okay, kanina nabasa natin na ang Panginoon ay nag-ascend sa langit. Nung umalis siya, iniwan niya yung fivefold ministry. Ang trabaho ng fivefold ministry, ito, sabi niya, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sino ang body? Yung mga believers. Okay? So, kailangan, mga kapatid, tayo ay, sabi niya, sa ikasasagdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroong pagkabahabahagi. Tama? Is that right? Amen? Yung true calling, yung true gift na pagkatawag sa fivefold ministry, pag sila itong fivefold ministry nag-work out sa kanilang mga ministry, kanya-kanya mga kapatid, based on their callings, ngayon, sabi niya dito, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Kung titignan natin at pag-aaralan natin, dito sa Ephesians chapter 4, sabi niya, endeavoring and keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Amen? There is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. Ibig sabihin, iisa lang yan. Iisang pananampalataya. Pero pagdating dito, mga kapatid, until we all come in the unity of faith. Ibig sabihin, mayroong mga lalabas sa pananampalataya. Amen. Mayroong mahihikayat ng false doctrines and false teachings na sinabi ng Matthew 24. Mga kapatid, at sabi nga natin, amen, na pag-aralan natin na yung Matthew 24, mayroong dalawang signs dyan. Yung signs niyan, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon nung siya tinanong ng mga disciples, sabi niya, yung una, sign outside of the church. At yung pangalawa, yung great apostasy, yung pagtalikod, mga kapatid, maraming tatalikod sa Panginoon. Ito yung pangalawang sign, inside of the church. So, ibig sabihin, mga kapatid, tayo sa ating kapulungan, mga kapatid, mayroong mga madadaya. Amen. Kaya nga, kailangan natin yung talagang tinawag na
propeta, yung talagang tinawag na apostle, yung talagang tinawag na evangelist, yung genuine na tinawag talaga sa kanilang ministry. Kasi sa ating panahon, pag may pera ka, pwede ka namang magpastor eh. Yes! Tama! Pero, mga kapatid, iba pa rin yung pagkatawag ng Diyos. Madali lang eh, magpatayo ka ng church. Di ba? Manghikayat ka ng mga tao para umatin sa church mo, mag-picture-picture kayo. Oh, ito ang aming kongregasyon, ang dami namin. Madali lang yun. Mga kapatid. Pero, sabi ko nga doon sa isang brother one time, parang sabi niya, oh Brad, ay pastor pala. Parang naka-insulto ba? Sabi ko, hindi sa pagka-pastor, kundi sa trabaho bilang pastor. Sabi ko, it is not, mga kapatid, it is not the title as a pastor, but it is the office of the pastor. It is the work, it is not the office, it is not the title, but it is the office of a pastor. You see? At yung mga tinawag talaga sa kanyang gift talaga, mga kapatid, hindi mo yan may kakaila. Kahit gaano ka tumakbo, kahit gaano, tingnan nyo si Moises, mga kapatid, tumakbo siya sa kanyang calling. Diba? Tingnan nyo si Jonah, tumakbo sa kanilang mga calling. Pero mga kapatid, sila ay pilit na inilagay ng Diyos doon sa tamang landasin. Bakit? Dahil sa calling of ministry. Ang problema ngayon, sa huling panahon, mga kapatid, maraming nadadaya dahil pastor daw sila. Pero hindi naman yung pagkatawag nilang mga kapatid. Sana hindi nyo ma-misinterpret. You see? Kaya nagkaroon ng pagkabaha-bahagi ang end-time message church in these last days. It's because of personal interest, political interest, amen? Popularity, material things. Basahin niyo yan, read between the lines, mga kapatid. Hindi nagbibiro ang panahon. Sabi ko nga, ang nangyayari ngayon, mga kapatid, baka nga magkaroon pa ng ng tinatawag na martial law eh. Mas mahigpit yun. Practice pa lang ito, mga kapatid, patikim pa lang ito ng gobyerno. Para sa pagkaalam ninyo, itong lockdown na ito, patikim pa lang yan. May mas mabigat pa dyan. Paano tayo, siguro in God's purpose, para mabigyan, siguro, purpose din ng Diyos para mabigyan natin ng importansya ang mga gawain. Tama? Kasi ang nangyayari, pag may gawain, punta lang sa gawain, matapos kumanta, lumayas na. Hindi na pinakinggan yung preaching. Yung iba naman, punta lang sa gawain kasi gustong may makita lang doon. O yung iba naman, punta sa gawain kasi gusto lang makapasyan. Amen? Ngayon, tinotal lockdown, cancel lahat ng gawain. Ngayon, ipinapakita ng Diyos sa atin kung sino talaga yung mga nauuhaw sa salita ng Diyos at sa fellowship sa Panginoon. Amen? Kasi, by their fruits you shall know them, sabi ng Panginoon. Kung ikaw, banding-banding ko, yakoy ka lang dyan, kabamtan, makiayat dapay, tuwang-tuwa pa yung iba. Ay, yes, wala nang service. Diba? Diyan ipinapakita kung sino ka at ano ka, kung saan na ang narating mo sa Panginoon na siyang ulo mo. For you to know, hindi bababa ang Diyos dito sa lupa. Sasalubungin natin siya sa langit. Mga kapatid, ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na body change kung hindi ka umabot dun sa kasakdalan. Hindi ka totally na makikipag-unite. Invisible union, mga kapatid. Hallelujah. It's the invisible union of the bride of Christ. The wedding is happening today. Amen. Hallelujah. Inihahanda na tayo ng Diyos doon sa kasalan. Sana makita natin
na ang Diyos nagpapahiwatig sa atin sa huling panahon. This is the right call. Amen. That you must trim up your lamps. Hallelujah. Bakit? Because your salvation is at hand. Malapit na, kapatid. Simple din. Sapay na kuma, sana hindi natin malampasan. Sana hindi tayo malampasan, mga kapatid. You must see and do understand that you must be unified with the Word. Kailangan mong makiisa sa salita sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Saka mong magagawa ang salitang ito. Mga kapatid, the Holy Spirit is the Word, confirming the Word in these last days. Just like, hallelujah, the prophet and the Word in the river of Jordan nung hinugasan ng prophet yung Word, mga kapatid, hallelujah, bumaba yung anointing. Yung anointing of the dove, mga kapatid, that represents, sabi ng prophet, the dove that leads the lamb. Sabi niya, the dove cannot lead the lamb unless they have different or unless they have the same characteristic. Kaso ngayon, mga kapatid, kambing ang maraming naglilig sa lamb. Sabi doon sa Book of Romans, sabi niya, yung mga kambing, idadaulo na nga, pinangungunahan nila yung mga kambing, mga kapatid. Ito yung mga anointed na mga pasaway. Amen? In general, and speaking in generally, mga kapatid, yung mga kambing na tinutukoy doon, ito yung mga pasaway at mga matitigas ang ulo. Mahirap dyan, baka may fivefold ministry din itong kambing na ito. Mga kapatid, na silang magdadrive out sa mga sheep doon sa katayan. Kumbaga, ipapahamak nila yung mga tupa. Sino bang nangangalaga sa tupa? Mga kapatid, hindi ba mga pastor? Eh kung yung pastor, kambing, marami talagang madadala sa kapahamakan. Let's pray the perfect anointing. Let's pray for the perfect man. Amen. For the perfect calling. The perfect ministry ng isang tao na ginagamit sa isang church. Amen. Hallelujah. We are gathering, mga kapatid. God is preparing us something. Tayo ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mong lumagay ka sa ayos, kapatid, baka hindi ikaw ito. Kapatid. So let's pray na sana magkaroon tayo ng total unification. Amen. Total na pagkakaisa. Amen. At itong pagkakaisa na ito, hindi lang ito lang na nagtulagan na ito eh. Hindi ito usapan lang, mga kapatid. Yung pagkakaisa nito, mga kapatid, ay simbisa ng pagkakasal. Na till death do us part. Amen. No one can separate us from the love of God. Amen. Though it perilous, though it be sword or death, no one can separate us from the love of God. Amen. God is preparing us into something. God is preparing us into that marriage supper of the Lamb. Amen. So get ready because God is preparing us to unite us as one. Hallelujah. Gumaganap ang Diyos ng mga bagay. Mga kapatid, sometimes hindi natin naiintindihan. Pero mga kapatid, itong mga bagay na ito, mayroong ginagawa something sa atin para lumago sa pananampalataya. At gusto ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay lumakad tayo sa tamang lakarin. Lumakad tayo sa tamang landasin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, I am the way. Amen. Sa Ephesians chapter 4, sabi niya dito, hallelujah. Okay. Last two verse na babasahin ko, mga kapatid. Ephesians chapter 4. Amen. Hallelujah. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ.
Kung sa pagsasalita ng katotohanan ay may pag-ibig, ito ba hindi pag-ibig, mga kapatid? Amen? Ito ay pag-ibig, ito ay pagtutuwid, ito ay, you see, pagkukorek sa atin, ito ay pag-ibig. Na siyang nagbibigay sa atin ng kasakdalan, mga kapatid, sabi niya, okay, speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Sa pagsabi mo ng katotohanan, mga kapatid, tayo ay lalago sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga sinabi ng Panginoon, when the true worshipers will come, they will worship me in spirit and in truth, the Word of God Himself, confirming the Holy Spirit. That is what is happening today. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Kaya, mga kapatid, lagi kong sinasabi, asikasuhin natin ang dapat asikasuhin. Ayusin natin ang dapat natin ayusin. Hallelujah. Doon lang ako'y dinaan ng ating Panginoon. Sa series nating Invisible Union of the Bride of Christ, Headship. Yung pangunguna ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Can we all stand before we pray? Amen. Hallelujah. As we sing the song, I know I am the bride. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. As we sing it, Lord. Hallelujah. Oh, I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. I know I'm the bride. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. Yes, Lord Jesus. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. Yes, I will sing. Oh, I will sing. Yes, Lord Jesus. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. Bilang Diyos, makapangyarihan sa Lord, napakabuti mo sa amin. Lord, salamat sa mga circumstance na nagaganap sa amin, sa mga shortcomings, sa mga pagsubok, Lord, na aming, hallelujah, mga bagay na sumusubok sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. We appreciate all those things, Lord. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na mayroon kang ginagawa sa amin. Kaya, Lord, hallelujah, so be it, Father. Hallelujah, be it unto me according to thy word, Lord, according to your perfect will. Oh, hallelujah.
Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan kami ay nagpapakita ng kahinaan. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kalapastanganan, Panginoon. Kahinaan at hindi pagsampalataya sa iyong mga salita. Lord, pakalinisin mo kami minsan pa, Lord, ng iyong banal na salita. Gaya ng iyong panalangin, Panginoon, pakapanalin mo kami sa katotohanan, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Lord, we want to walk in the truth, Lord. The truth is the light. Amen. You are the truth, you are the light, and you are the life. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tulungan na kami, Apo Diyos. Help us, Lord, na ihakbang ang aming mga paa sa Ebanghelyo. Hallelujah. The gospel, Lord, that can give us salvation. Help us, O Lord. Hallelujah. To stay in your word. To fight a good fight of faith. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bless your name, Father. For your goodness, for your righteousness, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka, Panginoon, hallelujah, sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay Diyos, hallelujah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagtataas sa iyong dakilang pangalan. Lord, sapagkat kung wala kami ngayon, Panginoon, without you, we can do nothing. And even this life that we have, this is not ours. It is yours, Lord. Hallelujah. Ayan, marapat lang na gamitin mo ang buhay na ito, Panginoon. Sapagkat ito hindi sa amin, sa iyo ito, Panginoon. Hallelujah. And let your will be done unto us, Father God, not just only this day, but for the things or days or times will come, be it unto us, Father, according to thy word, according to thy perfect will. Oh, hallelujah. All the praises and glory, hallelujah, honor, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. I know I am the bride you're returning for. Yes, Lord. Dressed in glorious white and rain will bring. I have worthy love that I am holding to. Your word means everything to me. I know I'm the bride that you're returning for. Let's worship the Lord this morning. Amen. Dress in the garments white, wrinkled free. I have the worthy love. I have the worldly love that I am holding to. You're the one who is everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you alone. We will serve the Lord.
As for me and my house, we will serve the Lord. Glory! Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang ganda ng mensahe na binigay ng Diyos sa bagay ito. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po bawat isa ay pinagpala sa mga salita natin ngayon sa bagay ito. God bless you, Pastor.